Magandang umaga, Bicolandia. Ngayon live na live tayong napapanood sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay po natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga pala si Ranel Ansertan, Social Marketing Officer 3 ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. At makakasama rin natin ngayong araw ang isa sa mga masigasig na Angels in Red Vest na si Binibining Joycey. Ayan, magandang araw, Binibining Ranel. At magandang araw din po sa mga nanonood sa DSWD 5. Ako po pala si Joycey Fajardo, Administrative Assistant 3 ng NHTSPR. Alam mo ba, Binibining Ranel, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto. At ang tema ngayong taon ay paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Tanda ko pa, Binibining Joycey, nung nasa paaralan pa ako, tuwing may Agosto ay mayroon po kaming pista sa nayon. At lahat na mag-aaral o estudyante ay naka-Filipiniana o naka-cultural attire. So ang selebrasyon po ng Buwan ng Wika, ang pambansa, ay naglalayo na maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa wika at kasaysayan nito. Hindi lamang to para sa mga paaralan, pati na rin po to sa lahat ng mga Pilipino. So, actually, ma'am, hindi naman kami lahat nagsusuot noon sa paaralan. Pero meron kaming mga pageant, yung mga cultural dance, yung sabayang pagbigkas. So, napakaganda ng tema ngayong taon, ma'am, dahil ipinapaalala sa atin na ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap, kundi sa paghubog ng kaisipan, sa pagbabahagi ng kaalaman at sama-samang pag-unlad ng bansa. Ayan, totoo, kapag pinagyayaman natin ang ating wika, pinagyayaman din natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Madalas naririnig natin yung mga tanong katulad na, bakit kailangan pa nating pagtuunan ng pansin ang wikang Pilipino? Kung iisipin nga natin, kung walang sariling wika, paano natin maipapahayag ang ating damdamin, ang ating kultura, ang ating kasaysayan? At may malaking papel ang social media para mapanatiling buhay ang wika. Actually, ma'am, yun. Kasi mahirap talaga makipagkomunikasyon na, kumbaga, nalilimutan mo na yung sarili mong wika. At tama ka dyan, at kaugnay sa selebrasyong ito, may nalaman akong bagong salita, Binibining Ranel. Alam mo ba na ako, yung nahanap ko na salita na may kaugnayan sa bayanihan. Dahil sa paksaan natin ngayong araw, lumabas sa aking paghahanap o pagsasaliksik na ang salitang bayanihan ay may kasing kahulugan sa salitang bataris. Ayon sa diksyonaryo ng wikang Pilipino na ang salitang bataris ay sinaunang Tagalog na may pagkakaparehas sa kahulugan ng bayanihan. Ito ay pagtutulungan ng mga ordinaryong tao para sa ikagagaan ng kanilang gawain, lalo na ang mga maliliit na pamayanan. Ang galing naman talaga, Binibining Joycey, kasi isang bagong kaalaman naman yung ating nakuha ngayong araw. Dahil sa natalakay ni Binibining Joycey ang salitang bayanihan, mayroong programa ang DSWD na nakatuon sa pagpapalaganap o pagpapalakas ng bayanihan o yung sama-samang pagkilos ng mga pamayanan, at ito ang programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS. So ngayong araw ng Martes, ika-12 ng Agosto, tatalakayin po natin sa DSWD 5 ang kapangyarihan at kaunlaran sa barangay o KKB Cash for Work program. Ito po yung isa sa mga modalities ng programang Kalahi SEEDS na kasalukuyan po natin na pinapatupad.
So sa episode rin na ito, aalamin po natin kung ano ang programang Kalahi Seeds, ang modality na KKB Cash for Work program, at ang mga submodalities nito para sa mga persons with disabilities, mga estudyante sa local colleges o universities at yung mga graduates. Hayan, ang programang DSWD 5 ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pamumuno ni Miss Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Ayun, mukhang siksik at umaapaw ang makukuha nating impormasyon at kaalaman mamaya, Binibining Ranel. At sobrang nakaka-excite. Bukod sa talakayan, mamamahagi rin kami ng 100 pesos load o GCash sa isang maswerteng viewer na makakasagot o makapagbibigay ng magandang kasagutan sa question of the day. So, yun ma'am ang ating... Ayan. So, nagagala ko, Binibining Joycey, kasi meron pa tayong patimpala. Dahil ito na yung pagkakataon ng ating mga manunood na ilabas ang kanilang lakas at puso sa pagsasagot ng ating katanungan. So, handa na po ba ang lahat? Okay. So, ang tanong po natin para sa episode na ito ay, sa anong bagay o karanasan maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? Okay po, ulitin ko po, sa anong bagay o karanasan maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? So para po sa ating mga viewers, i-type lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live or YouTube Live at aming i-anunsyo ang pangalan ng mananalo sa susunod na episode ng DSWD 5. So kaya po galingan po ninyo sa pagsasagot dahil ang pipiliin po namin ay yung may pinakamagandang sagot na tatagos talaga sa puso. Ayan. Grabe naman yun, Binibining Ranel. Kumbaga mukhang ang labanan natin nito ay pang Miss Universe. Ayan, nasasabik din akong basahin ang mga sagot ng ating mga viewers, ma'am. Ayan, habang nag-iisip ang ating mga viewers ng kanilang mga sagot, narito ang ilang mga paalala. Magbabalik pa ang DSWD 5. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our sustainable livelihood program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD.
Ako po si Emily Pagaw Cecilio, Barangay Treasurer po ako ng Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Bilang naman ng Kalahit Seeds sa finance, sa pag-aasikaso naman ng mga namin, transaction, sinisiguro ko na tama ang mga papeles, may mga ng mga sa finance para masiguro ang pagpapalabas ng mga budget sa Kalahi Seeds. Yan po lahat ang aming ginagawa para maging maayos ang lahat. Sa akin po, bilang finance officer, ako ang nag-ready ng mga disbursement vouchers at mga cheque, lalo na pag may mga ipapalabas na mga payments. At sinisiguro ko din po na lahat kumpleto and may ng mga staff ng Kalahi Seeds. Ang aking natutunan sa Kalahi Seeds, iyan yung pagiging dapat on time. Tapos ang dedication mo sa trabaho dapat nandoon. Then yung mga volunteers, kasama mo ring nakikilahok at active sa lahat ng mga bagay o mga seminars, dapat present sila para mas marami pa silang matutunan sa pag-implement ng proyektong ibinibigay sa kada mga barangay dito sa aming municipality of Ocampo. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ang nakikita kong positibong pagbabago, yung ang karamihan hindi na nahihirapan. Yung pagising mo, magbubukas ka na lang ng gripo kasi nasa level 3 na po kami. Maihahambing ko ito sa isang hagdan kasi nagsimula kami sa wala. Tapos ngayon, nagle-level up, umaakyat kami, kumbaga isang hagdan na napupunta na kami sa mataas, hindi lang nananatili sa mababang lugar. We ensure na sa budget pa lang nila, they have this certain amount of fund na para ma-maintain naman yung project nila. Kasi anyway, sila naman din ang gagamit and sila magbe-benefit with the program. And ultimately, thankful po ako sa community because they are very cooperative in sustaining the Kalahi Seeds program. Tungkol po sa sustainability ng project ng Kalahi, ang ginawa po namin bilang association, in-involve po namin ang community mula sa pagpaplano, pag-implement, at kung paano ito pahalagahan upang mapakinabangan po ng mga susunod pang generation. At nagbabalik ang DSWD 5 at napapanood po ninyo ang Bayanihan para sa Kabuhayan Kalahi Seeds KKB Cash for Work program. Sigurado inaabangan na ito ng ating manonood kung ano talaga ang programang Kalahi Seeds, lalong-lalo na ang modality nito na kapangyarihan at kaunlaran sa barangay o KKB Cash for Work program. Ayan, kanina nabanggit na mayroon tayong inimbitahan na panauhin upang ibahagi ang impormasyon ukol sa programang Kalahi Seeds at KKB Cash for Work program. Upang mas malalim natin malaman ang tungkol sa programa, makakasama natin ngayong araw si Binibining Martina Luis Cerote, Social Welfare Officer 3. Ayan, magandang umaga po, Binibining Martina. Ayan, welcome po sa ating programa. Ayan, batiin po muna natin ang ating mga viewers, ma'am. Hello po, good morning po. Magandang umaga po sa ating viewers.
gusto ko rin po sana batiin ang Prominov Division, especially po ang mga kasamahan ko po sa Kalahi East Seeds Office. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Welcome po ulit, Binibining Martinez, sa ating programa. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at diretsyo na tayo sa ating talakayan. Okay po, question number 1. Ano po ang programang Kalahi Seeds at ang modality nito ng kapangyarihan at kaunlaran sa barangay o KKB Cash for Work program? So, ang Kalahi Seeds po, or ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, ay isa pong poverty alleviation program ng Philippine government. Ito po ay pinapangunahan ng DSWD. So naglalayon po ito na iangat po sa kahirapan ang ating mamamayang Pilipino. So gamit po ang CDD approach or ang Community Driven Development approach. So meron din po tayo dito na modality under Kalahi Seeds na tinatawag po na KKB. So yung KKB po, meron po tayong KKB Cash for Work program. So, ngayon po sa Bicol Region, 2 submodality po ng KKB Cash for Work program ang pinapatupad po natin. Ito po ang KKB Cash for Work program for persons with disabilities. At ang pangalawa naman po, first in Bicol Region, ang KKB Cash for Work program for college students and graduates. Napakaganda naman ng layunin ng programang ito, Binibining Martina, dahil nakatuon ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng iba't ibang sektor. Particular na dun sa nabanggit niyo, ma'am, sa persons with disabilities o PWD at sa mga college students at graduates. Bukod pa rito, nagkakaroon din sila ng pagbabayanihan ang bawat isa upang makamit yung tinatamasang kaunlaran ng pamayanan. Ayan, ma'am. For the second question, ma'am, saang mga local government units at higher education institution ang sakop ng programa? At ilan po yung mga beneficiaries na persons with disabilities at mga estudyante at graduates? So dito po sa Bicol Region, may 2 po tayong implementing municipalities for the KKB Cash for Work program for people with disabilities. So ito po ang munisipyo po ng Virac, Catanduanes at munisipyo po ng Batu, Catanduanes. So meron po silang tig 500 na target beneficiaries for PWDs. Okay. At doon naman po sa isang submodality po for the Cash for Work program for HEI, yung nabanggit po ni ma'am, ang partner po natin ditong school ay ang DCOMC or ang Dalaga Community College nandun po sa Salvacion Daraga Albay. So meron po tayo dito na 200 students at 100 graduates naman po. Grabe, ma'am, na parami po yung naaabot ng programa. At ang masaya rin po na marinig yung ganitong karaming participants sa programa dahil marami rin ang natutulungan, lalo na ang mga persons with disabilities at yung mga mag-aaral at graduates especially. Ayan, tama ka dyan, Binibining Joycey. Nung pumunta kami noon sa payout para dun sa mga persons with disabilities, ay nakakataba talaga ng puso kapag nakikita mo yung mga ngiti, yung mga kalahok sa programa. Ayan. So, question number 3 po tayo. Paano po makakasali ang mga persons with disabilities, college students, at graduates sa Cash for Work program po ng Kalahi Seeds KKB? Okay, meron po kasi tayong eligibility na tinatawag. So, isa lang po per family ang pwedeng makapasok at dapat po of legal age po sila. Kailangan din po nila mag-secure ng certificate of indigency mula po sa barangay o hindi kaya po pwede rin po na certificate of eligibility galing po sa LSWDO. For Cash for Work for PWDs po, ang nag-endorse po ng list ay from MSWDO po. So yung list po na ini-endorse po nila sa amin ay pinapa-cross-match po namin ito with DRMD. Dahil meron po tayong rule for yung no duplication. Kasi meron din pong parang same nature of work sa DRMD at dapat po hindi po sila ma-cross-match po doon. If ever man po na ma-cross-match po sila, na nakapag-undergo na po sila ng ganong program, is papalitan po sila. Kasi yun po yung rule natin. Doon naman po sa mga students and graduates, kailangan po nila mag-submit ng patunay po na sila po ay enrolled doon po sa school kung saan na partner po natin na for the HEI Cash for Work program. So, ayun po.
Okay po. So, basta po may willingness ka talagang tumulong at makilahok, may paraan talaga. And ang ganda po kasi inclusive siya at binibigyan po natin ng chance or opportunity yung mga persons with disabilities, college students at yung mga graduates na maging bahagi po sa kaunlaran ng komunidad. So parang win-win situation, di ba? So may kita ka na, nakatulong ka pa. So napakagaling. Ngayon, ma'am, tanong ko rin, ma'am, ano-ano po yung ginagawang trabaho ng mga kalahok sa programa? Particular na po yung mga persons with disabilities, college students, at yung pong graduates. At ilang araw din po sila nagtatrabaho at magkano po yung nakukuha o makukuha nilang kita? So, doon po para po sa cash for work for PWDs, light works lang po ang pinapagawa nating mga trabaho sa kanila. So, ang gumagawa po ng project proposal ang ating MSWDO. Kasi sila din po nag-assess kung ano po yung capacity ng ating mga PWDs. Pero syempre po, number one, light works lang po talaga yung ipinapagawa po natin sa kanila. So, ang halimbawa po noon ay planting of trees, yan po, planting of ornamental plants in the community, and pwede rin po yung cleaning of local parks, streets, and public areas. Sa cash for work naman po for HEI, dun po sa students and graduates, nagpe-prepare din po ang kanilang immediate supervisor or alternate supervisor ng work plan. So dun din po nagbabase ng mga activities po na gagawin po ng ating mga students for the whole duration po ng kanilang cash for work program. So sa cash for work for PWDs po, 10 days po of work. And sa cash for work naman po for students, 25 days of work. And cash for work for graduates, 50 days of work. Ito, lahat po sila ay dapat maximum of 8 hours of work lang po every day. Masingit ko lang po, Ma'am Joycey, Ma'am Martina. Bakit po 25 days po yung work para sa mga estudyante and 50 days naman po yung work nung sa mga graduates? Opo. So 25 days po ang work sa estudyante. Originally po 50 days po dapat sa estudyante. Pero meron po kasi tayong tinatawag na waiver na especially na iba po nag-summer break. Kasi yung originally 50 days po is 4 hours a day lang po sana yun. Pero kung kaya naman po nila na mag 1 day and with 8 hours, so mapapaikli po siya into 25 days. So kaya po tayo nagkaroon ng 25 days for students. So, ang dami-dami talagang pwedeng gawin ng mga persons with disabilities, ng mga college students, at yung mga graduates. So, hindi lang basta ito trabaho, kundi napaka-meaningful din nito, no? And napaka-cool kasi kahit persons with disabilities, college students, at graduates, may contribution talaga sila sa communities. Tapos, may kita pa talaga. And napakasulit yung effort po nila. So, laking tulong po yung matatanggap nilang tulong pinansyal o yung sweldo dahil magagamit nila iyon sa pang-araw-araw na gastusin. Para naman po sa mga fresh graduates, ito po ay isang opportunity din nila para makakuha ng karanasan or experience habang naghahanap sila ng permanenteng trabaho. So, napaka-estig talaga. Hayan, ipopromote ko muna ang ating official social media pages. I-like at i-follow ang social media accounts ng DSWD Field Office 5. So, para patuloy po kayong makakuha ng update tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD sa region. Ayan, hanapin lamang sa Facebook ang DSWD Field Office 5 Bicol Region, habang sa TikTok, Twitter, Instagram at YouTube ay hanapin po ang DSWD FO5. Bukod po sa aming social media pages or accounts, i-like at i-follow din ang Facebook page ng Kalahi Seeds. Hanapin lamang ang Facebook page ng DSWD Kalahi Seeds. Okay po, Binibining Martina, question number 5. Ayan. Paano po ang magiging proseso upang makakuha po ng sweldo yung mga kalahok po sa programa? And ano po yung mga kinakailangan na mga requirements bago nila makuha yung asistensya at ano-ano po iyon? So for cash for work for PWDs po, katulad din po sa atin, meron po silang tinatawag na attendance sheets and accomplishment report. So yun po yung sinasubmit po nila. And also, yung ano po nila, supervisor, in this case po, ang nagiging supervisor po nila ay yung mga secretary, barangay captain. Nagtitake po sila ng before, during, and after photos po. And ina-attach din po sila doon sa accomplishment reports and DTRs po nila. And yun po yung chine-check natin para ma-check po kasi kung ilan po yung actual na
work rendered po nila at dun po mababase kung ilan po ang isasahod po. Ma'am, linawin ko lang din, ma'am, barangay secretary, barangay captain, yung nagmo-monitor po sa Yes. kanila, ano, ma'am? Yes po. And for cash for work naman po for college students and graduates, same din po, meron po tayong tinatawag na daily time record, accomplishment report, and also po, dahil pinopromote po natin ang digitalization, in-encourage po natin sila mag-open po ng Land Bank Peso account. So, para po doon sa mga wala pang Land Bank account, yun po yung in-encourage natin. Diretso na sa, Yes po. sa account nila yung Yes po. sweldo. So, yung pagsahod po sa kanila upon checking po ng DTR and AR, dumediretso na po sa Land Bank account po nila ang kanilang mga sahod. Ang nice Yes naman. Ang galing na strategy yun. Okay, at least siguradong legit at maayos ang paglabas ng kanilang mga sweldo. So, maganda rin na may mga requirements at para po may proper documentation tayo. Pero hindi rin gaanon mabigat na i-comply yung mga requirements. So, ang importante may malinaw po tayong sistema at natatanggap talaga ng mga participants yung nararapat na asistensya para sa kanila. Ayos! So, maraming salamat po, Binibining Martina. Mamaya makakasama ulit natin siya at mayroon din tayong makakasamang panauhin na magbibigay ng karanasan tungkol sa programa. Bago yan, narito ang ilang mga paalala, magbabalik pa ang DSWD 5. Pamamagitan ng Cash for Work para sa mga PWD, person with disability. Sa aking na-experience po sa Cash for Work, na ranasan ko yung yung leadership, yung banding ng kasamahan, kung paano pahalagahan ang bawat pagpapawis sa bawat trabaho, at kung paano makisama ng mabuti, kung paano wag sayangin ang bawat minuto sa pagtatrabaho kahit na ako ay disabled. Malaking tulong po ito sa amin, sa aking pamilya, lalo na ako ay solo parent, may 3 anak. Wala rin pa ako talagang hanap buhay. Sa DSWD po dito sa Catanduanes, maraming salamat po at malaking tulong po sa mga mahihirap na binibigyan nyo talaga ng priority nyo ang mga mahihirap, lalo mga disabled na katulad ko. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit katatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay, sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay, sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga.
Ako po si Catherine Pinoy Serrano, 45 years old and taga Santa Elena, Buhi, Camarines Sur po. Nag-work po kami sa Quezon City, pero tapos nakatira po kami sa Caloocan, San North. Nag-work po kami, mag-asawa po kami nagtatrabaho sa isang engineering consultancy po. Bali po kasi po, pandemic, July po kami bumalik dito. Nag-decide po yung boss namin na umuwi po muna kami dito sa probinsya dahil sa wala naman po mga projects na dumarating na pumapasok. So, nag-decide po kami na umuwi po muna dito sa probinsya. Nagpapasalamat po kami sa Balik Probinsya program na nabigyan po kami na pagkakataon na makapag-umpisa dito sa probinsya na sa pagninegosyo. Tapos marami siyempre, hindi lang yung pera, hindi lang sa puhunan yung naibigay sa amin. Siyempre marami rin pong mga learnings na kagaya ng mga seminars po. Tapos yung mga programa po ng iba pang department na na-avail po na. Greatest learning ko na, ayun nga po, na wag panghihinaan ng loob. Kasi nga po, kung ano po yung passion nyo, kung ano po yung gusto nyo talagang gawin, sundin nyo po yung loob nyo. Wag nyo po yung makikinig ka sa ibang tao na yung sisiraan ka, yung panghihinaan ka ng loob. Yung, kung ano po yung passion nyo, gawin nyo po para balang araw din daw po makikita mo din daw po natin yung kung ano yung success doon. Yung bunga nung pinagpaguran po natin. Wag titigil hanggang sa makita po natin yung success po natin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik ang programang DSWD 5. At mapapanood ninyo ang Bayanihan para sa Kabuhayan Kalahi Seeds KKB Cash for Work Program. Sa ating mga viewers, sumali po kayo sa aming contest kung saan mamamahagi po kami ng 100 pesos load o GCash sa maswerteng mananalo na mayroong magandang kasagutan sa aming question of the day. So ulitin ko lang po yung katanungan namin kanina, sa anong bagay o karanasan, maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? Ayan, ulitin ko po, sa anong bagay o karanasan, maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? Ayan, para sa ating mga viewers, itype lamang po ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook post na ito. At aming i-aanunsyo ang pangalan ng mananalo sa susunod na episode ng DSWD 5. Kaya galingan po ninyo sa pagsasagot dahil ang pipiliin po namin ay yung may pinakamagandang sagot. Ayun, bukod kay Binibining Martina, kasama rin natin ang isang graduate na kalahok sa programa dahil gusto rin natin malaman yung naging karanasan niya sa pagtatrabaho. Ayan, magandang umaga po, Binibining Laika Dina Shane Imperial. Siya ay isang graduate na may kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino ng Daraga Community College, at ngayon ay beneficiaryo siya ng Kalahi Seeds KKB Cash for Work Program na na-assign sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Ayan, batiin po natin ang mga viewers, Binibining Laika. Ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At binabati ko din po ang aking mga kapwa-beneficiaryo na sa second floor po ng DSWD second floor Embarcadero Legazpi, and yung ibang beneficiaries po na na-assign sa different offices po. Magandang araw po. Ayan. Okay po, Binibining Laika. So bilang isang kalahok po sa programang Kalahi Seeds KKB Cash for Work Program, maaari niyo po bang maibahagi ang inyong karanasan? Kung usapang karanasan lang naman po, mga bago po ito para sa akin po. Kasi as bilang po graduates, dumaan din po ako sa point na nag-working student po ako, call center at marami pong iba. So this work po is very bago po siya sa akin kasi gumagawa po kami, nagre-review po kami ng mga proposals,
nag-scan po kami ng mga proposals, nagiging codes po sa different trackers, and then most often po, ang pinaka-the best po na experience para sa akin sa loob po ng Cash Forward program is yung mga employee po ng DSWD. Hindi po sila lang left behind ng mga OGTs gaya namin. Like, ina-accommodate talaga nila lahat. Hindi nila pinaka-feel ng mga baguhan po kami. Ayan. So, nakaka-inspire naman po yung na-i-share niyo, Ma'am Laika. So, hindi lang basta trabaho, kundi naging experience talaga na may kabuluhan. Ayan. Nakakatuwa na kahit short term lang ito kasi 50 days, di ba? May long term na epekto po sa inyo. Ayun, totoo yun, ma'am. Kumbaga nakaka-inspire din siya, ma'am. Kasi tama po ba yung pagkakarinig ko, call center before? Working student? Apo. Okay. So yung after niya ng pag-graduate, kumbaga parang naano niya na gusto ko din mapasali sa programa ng DSWD ng Kalahi. Kaya hindi niya talaga, kumbaga, ginrab niya talaga yung opportunity na yon. So, ma'am, tanong ko lang din, ma'am, ano-ano po yung mga natutunan mo bilang isang kalahok ng programang Kalahi Seeds or KKB Cash Forward Program? Ito, lalo na sa SLP. Bilang isang kalaw po sa Kalahi Seeds KKB Cash Forward Program, isa lang po yung pinaka-natutunan ko sa lahat is yung magkaroon po ng magandang pakikisama at mabuting pag-uugali po. Kasi sa loob po ng trabaho, makaka-encounter po tayo ng different na mga tao na kung saan po hindi po natin kaugali. Kung maka-encounter po tayo ng ganong bagay is alam po natin kung saan po natin ilulugar ang ating mga sarili. Yun lang po. Kumbaga, ang galing niya, Binibining Ranel, kasi hindi lang talaga yung asistensya ang makukuha, kundi yung dami mo ring matututunan katulad ng skills at yung pang personal development din. Yun nga, tulad ng sabi mo kanina na kumbaga kumbaga yung pakikisama sa office, ayun, na hindi, parang life lessons na rin yan, na hindi mo matututunan basta-basta sa loob lang ng classroom. Kumbaga, nakaka-proud din kasi yung experience mo, yung kanina na sabi ni Binibining Ranel na parang proof na kahit short term ang programa, pang matagalan yung impact. Ayan, kaya saludo kami sa iyo. Ibang level, ayan, wow. Okay po. So, Binibining Laika, saan mo po gagamitin yung matatanggap niyo pong asistansya? Yung matatanggap ko po na asistansya is gagamitin ko po siya sa pagre-review ko po ng LEP. Kasi mag-board exam po ako next year, manifesting po na makapasa. Yun, doon ko po siya ilalaan. So, ang ganda naman na marinig na mula yan sa iyo kasi talagang may direksyon at pinag-iisipan talaga kung saan talaga mapupunta yung asistensya. And of course, ini-invest din sa mga bagay na makakatulong po sa iyo. Ayan, Binibining Laika, sa sunod kong tanong, may tanong lang din ulit. Ayan, para sa iyo, ano po yung katangian o bagay mo maihahambing ang inyong karanasan bilang isang kalahok po ng programa? Sa totoo lang po, maihahambing ko siya sa isang puno ng mangga. Wow! Kasi yung trabaho po na experience po namin ngayon is puno po siya ng pagsubok na kung saan po may mga ugat ng mangga. At yung mga ugat po yun ay yung mga DSWD na hinanap po kami para maging beneficiaryo po ng kanilang programa. At isa pa po ay nagkaroon kami ng isang matamis na bunga. Yun po ay yung pagkakaroon ng sahod na kung saan po magagamit po namin sa pang-araw-araw namin na gastusin at kung saan pa pong pwede gamitin yung pera. Grabe naman yun, ma'am. Ang lalim nun Ayan, ang ganda ng pagka-compare mo, yung comparison. Ibig sabihin, yung karanasan mo sa programa, hindi lang siya basta trabaho, kundi may personal na meaning talaga. Parang naging journey na din siya, nakakatuwang marinig kung paano mo na-connect yung experience mo sa isang bagay. Lalo ngayon, at kasama ka yung na-assign ka sa Sustainable Livelihood Program. Yes. Ano po, talagang puno yung logo pa lang ng binhit na. Ayun nga, ako sa Sustainable Program. Yung logo. Kaya grabe yung kumbaga yung impact sa'yo nung programa. Ayan, maaari niyo po ba, ma'am, kayong magbigay mensahe para sa ating programa at sa mga manonood? Ayan. So,
Una-una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa programa po ng DSWD na Kalahi Seeds KKB Cash Forward Program na isa po ang aming paaralan na inyong napili po para maging benepisyaryo po ng inyong programa. At para doon po sa mga manonood, patuloy po nating suportahan ang ganitong programa na kung saan po naglalayong mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Magandang umaga po. Wow! Ramdam na ramdam talaga yung pasasalamat ni Miss Laika o ni Binibining Laika. Nakaka-inspire din na malaman yung karanasan mo. And kung may opportunity talaga, grab it talaga. Yes, Kasi po, ma'am. kung hindi lang tulong ang matatanggap, kasi hindi lang tulong yung matatanggap mo, pati yung mga lessons for life na din. Yes, And maraming salamat ulit dahil Maraming sobrang salamat meaningful yung na-share ninyo. And maraming salamat din po dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para mag-guest dito sa aming Maraming programa. salamat din po. So basta may willingness talaga tumulong at makilahok, may paraan talaga. And ang ganda kasi inclusive siya at binibigyan po natin ng chance or opportunity yung mga persons with disabilities, college students, pati ang mga graduates na maging bahagi sa kaunlaran sa komunidad. Parang win-win nga situation, di ba? Sabi ko kanina. And may kita na nakatulong ka pa and napakagaling kasi bago tayo tumungo sa bago tayo tumungo sa susunod na parte ng ating programa, narito ang ilang paalala. Magbabalik pa ang DSWD 5. Natutunan ko po sa cash forward na to, yung pong pakikipagkaisa sa mga kasamahan para doon sa mga gawain, tulong-tulong sa lahat ng trabaho at siyempre respeto sa bawat isa. Yung pong natanggap namin ngayon sa mga gamit ng mga bata sa eskwelahan, doon lang halos mapupunta talaga po yung nakuha namin. Pero napakalaking bagay po para sa amin. Message ko po sa DSWD, sana po wag po kayong magsawang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan, especially sa sektor namin, person with disability. Malaking bagay po para po sa amin yung mga naibibigay niyo pong ganitong tulong. Hindi lang po sa pang-araw-araw, pati po sa mga personal na pangangailangan talaga. Kaya po sana, wag po kayong magsawa na tulungan po yung mga taong dapat ng tulungan. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. As we celebrate the culminating of the Kalahi Seeds Cash Forward program, this program has been more than just a source of income for our students. It has been an opportunity for them to grow and become part of something bigger than themselves. It has allowed you to hone your skills, discover your strengths, and make meaningful contributions to the development of communities. Alam ko na marami kayong natutunan, lalo na ang pag-manage ng oras. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5, patayin sa pag-uugali ng pagiging responsible sa trabaho. From the bottom
Maraming salamat po sa DSWD. Hindi lamang po kayo tumulong sa amin sa aspetong pinansyal, kundi binigyan nyo kami ng mga karanasang puno ng aral, ng saya, ng bagong pananaw sa buhay. You gave us hope. You gave us purpose. You made us feel that we mattered. I hope you continue to help more youth like us. I hope programs like these grow, expand, and continue for years to come because they are life-changing. Yes po, DSWD Kalahi Seeds CFW program is life-changing. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ako nga pala si Jolly Abeliano Monreal, 46 years old, na nakatira po dito sa Barangay Nagotgot, Manito Albay. Bilang isang bookkeeper, ang responsibilidad ko po ay ang paghahanda sa lahat ng expense report at paggawa po ng mga dokumento na kalakip sa pagbabayad ng mga financial na transactions. Sa pinagdaanan po namin, marami din po kaming natutunan at dumaan din po kami sa maraming trainings at seminar para po matuto sa pampinansyal na aspeto at matuto sa paggawa ng mga dokumentong expense report tulad po ng bank reconciliation, status of fund utilization project, and cash book. Yun po ang ginagawa ko. Na-empowered po kami, lalo na po kami mga community volunteers dahil sa nagawa po ng Kalahi Seeds, mas natuto po kami paggawa ng mga dokumento at natutunan namin kung paano gawin ang ganitong trabaho. Yung community naman po, napakinabangan po nila lahat ng proyekto na binigay po dito sa amin. Ang mga karanasan ko po na natutunan sa Kalahi Seeds, yung naboost po yung self-esteem ko at natutunan ko kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng expense report at natutunan ko rin makihalubilo ng maayos sa mga kapwa ko, community volunteers dahil sa mga pagtitipon po namin ginagawa. Kaya nang dahil po dito, mas napalawak po ang aking kaalaman, lalo na po pagdating sa ganitong trabaho. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik ang DSWD 5. Ngayon, nasa ikatlong parte na tayo ng ating talakayan kung saan sasagutin ng ating guest na si Binibining Martina ang mga katanungan mula sa ating manonood. Ayan ma'am, sa unang tanong po, good morning po. Next year po ba mayroon pa ring KKB Cash for Work program ang Kalahi Seeds para sa PWD, student at fresh graduate? Ayan po. So hopefully po meron kasi marami po talaga natutulungan yung program. Pero as to yung nare-receive po nating official document, wala pa kasi tayo as of now na nare-receive. Pero hopeful po tayo na meron pa rin po by 2026 na program for PWDs, also for college graduates and students. Excited na din ako for next year. So, ma'am, lang ma'am. So ma'am, yung next year, wala pa naman po siyang plano. Wala pa po tayo nare-receive talagang official na document stating kung ano po yung ilang targets natin, yung okay, pero hopeful po tayo kasi marami po talaga tayong natutulungan for this project. Okay po. So, Ma'am Martina, tanong po ng isang viewer, what if kung hindi natapos ng beneficiaryo o hindi na ipagpatuloy ng beneficiary ang trabaho niya?
papalitan po ba siya? Yeah, yes po. In cases po na siya po ay nag-waive, for example po, kasi may mga cases po kami na especially sa graduates, nakakahanap na po sila ng work. So sila po ay nagvo-voluntary withdrawal po sa program. And yung naiiwan po nila, kung ilan lang po yung actual na work rendered nila, yun, compensated po sila doon sa amount na yun. Pero doon po sa naiwan nilang days na hindi po nila na work, yun po ay pwede po natin ibigay sa magiging replacement niya. So, another po na question po, Ma'am Martina, ay magkano po yung matatanggap ng isang isang person with disability beneficiary at yung college graduate, pati rin po yung college student? Pag nakumpleto po nila yung 8 hours a day, for 10 days po, makakatanggap po si PWD beneficiary ng 3,950 pesos. 3,950. At si student naman po, for 25 days na nakakompleto po siya ng 8 hours daily, ay makakatanggap po siya ng 10,375 pesos. At si graduates naman po, for 50 days, makakatanggap po siya ng kabuuang 20,750 pesos. Parang ano na yun? Sweldo Grabe. na. Ang laki na din, no? Laki-laki. Kasi halos 1 month. Yung ano nila, 10,000 para sa students. Ano po? So maraming salamat po, Ma'am Martina, dahil na nasagot mo niyo yung mga katanungan mula sa ating mga viewers. Sa ating mga viewers po, sumali po kayo sa aming contest kung saan mamamahagi po kami ng 100 pesos loads o GCash sa maswerteng mananalo na mayroong magandang kasagutan sa aming question of the day. So, ang question of the day po namin, sa anong bagay o karanasan maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? Ulitin ko po, sa anong bagay o karanasan maihahambing mo ang salitang bayanihan at bakit? Ayan, para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook post na ito. Aming ia-anunsyo ang pangalan ng mananalo sa susunod na episode ng DSWD5. Kaya galingan po ninyo sa pagsasagot dahil ang pipiliin po namin ay yung may pinakamagandang sagot. So, adyan po nagtatapos po yung ating talakayan kasama po si Binibining Martina. Ayan, maaari po ba kayong magbigay ng mensahe para sa ating mga viewers? Ayan po. Unang-una nagpapasalamat po ako sa inyo sa pag-imbita po sa amin dahil mas nabigyan po kami ng platform na i-promote po or i-share po kung ano po yung programang ito ng DSWD Kalahi Seeds. Sa aming mga viewers, sana po ay marami po kayong natutunan o nalaman patungkol po sa Kalahi Seeds Cash for Work program ng DSWD. Maraming salamat po. Ayun, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, dahil pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Ayan, para sa ating mga viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media accounts. Ayan, sa Facebook, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. Para naman sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na DSWDFO5. Abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Bicolano. Ayan, muli, kami ang inyong host na sina Joyce Fajardo at Ranel Ansertan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle D. Mesas at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurit. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod na may extra love at extra care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.